Oh, good morning mga kabaro, Gar, mga Lodi. Familiarization ulit tayo sa mga gagamitin natin at sa mga industrial na materyales. Kagaya ng timer, push button, relay at saka miniature circuit breaker. Kahapon, nang tinuro ko sa inyo yung familiarization ng magnetic contactor, relay at saka ngayon naman yung iba pang relay. Kagaya ng push button at iba pa. So, panoorin nyo para ma-familiar kayo, makabisado nyo kung saan ikakabit yung mga wire. Importante yung diagram. Tara, subukan natin. Unahin natin yung timer relay. Saan ba ginagamit tong timer relay? Ginagamit tong timer relay sa control kapag kailangan mong mag-delay ng time para mag-start. Kagaya ng Y delta. Ang Y delta motor control, ayan ang pinaka unang-unang control na ginagamitan ng timer relay para makontrol yung voltage at current niya. Sa susunod kong content, tuturo ko sa inyo, i-explain ko bakit kailangan mag-pre-starting ang Y delta. Dito muna tayo sa timer for familiarization. No? Okay, titingnan nyo, yung timer, meron siyang parang orasan. Ayan, no? Yan. Napipihit yan. Ayan, no? Kung gustong i-adjust yung oras, pwedeng 30 seconds, 40 seconds, pwedeng 50 seconds. Meron din mga timer na oras, minutes, at meron din maabot ng halos 24 hours. Meron din maabot ng 7 na days. No? Ngayon, etong diode na to, kapag in-energize mo yan, iilaw yan. Pag sinuplayan mo yung itong supply niya, 2.7, itong 2, titingnan nyo, 2 at saka 7. Ayun siya, oh. Ayun, oh. Pwede siya sa DC, pwede rin sa AC, oh. 250 volts, oh. Kita nyo. Magsusupply kayo dyan, pwedeng ito yung line 2 mo, pwedeng ito yung line 1 mo, o pwedeng vice versa. Wala namang polarity ang alternating current natin, no? Ayan yung supply niya, ayon sa diagram. Titingnan nyo lang, 2 saka 7, makikita nyo yan sa may base. Makikita nyo sa base, ayan, oh. Meron siyang gatla. Oh, ayun yung gatla nyo, oh. Ayun yung gatla niya. Oh, itong timer, meron din siyang gatla para hindi kayo magkamali, no? Oh, ayan, oh. Balik tayo doon sa supply niya. May kita mo siya, 2 at saka 7. Dito sa base socket niya, base sa socket dyan, ayun yung 7, oh. Ito rin yung 2. So, yan ang supply niya. And then, the rest ng mga contact niya, yan ay mga contacts niya. Pwedeng normally closed, normally open. No? Ayan, makikita nyo sa diagram niya, oh. Yung number 1 at saka yung number 4, normally closed. Ayan, oh. 1 at saka yung 4, sundan nyo yung diagram. Ayan, oh. Mataas doon. Ayan, oh. Ibig sabihin, connected siya, hindi siya putol, normally closed yan. Normally closed nang walang supply. Or normally closed na de-energize. Ayan siya. Oh. Ngayon, kapag sinuplayan mo yung number 2 tapos number 7, sinet mo ng 2 seconds o 7 seconds, after ng 2 seconds, 7 seconds, ang mangyayari dyan, yung normally close mo, magiging normally open. Bababa to. Ayan, o. Ganun din sa may kabila. Ayan, o. May contact din siya, normally close, tapos normally open. Yung number 8 at saka yung number 5, normally close. Ayan, o. Tapos, pag nasupplyan na, sinet mo ng 2 seconds, ganun ulit, bababa yan, magiging normally close yung normally open kasi nasupplyan mo. Tapos yung diode niya, iilaw to. Itong isang diode. Yung up na yan, ibig sabihin, nakapalo na siya. O, pumitik na siya. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Naintindihan nyo? Ganyan yung paggamit ng timer. Nagamit sa mga on delay time ng mga machineries at iba-iba pa, no? Ayan yung sockets nyo. Socket. Ito yung pins niya. Ipapasok mo lang yan dyan. Okay? Sana naintindihan ninyo, ha? Yan, timer. Pwedeng ikaw mag-design ng diagram mo or ng control mo. Pwede mo rin gamitin nga yan sa, kung saan, electric fan. Gusto mo, naka-oras. Pero mas maganda gamitin yan sa control. Mas applicable yan. Okay? O, sunod tayo sa, dito sa relay natin na isa, yung maliit. Etong relay na to, ginagamit ito sa control dahil mababa lang yung ampere capacity nito, no? So, ano rin to, 8 pins din to.
Kung titingnan nyo, tanggalin na natin sa socket ha. Kapag sinuplayan mo yan, iilaw yan diode. Ayan, oh. Iilaw yan. Ibig sabihin may power yan. Tapos yung diagram niya, ito, kaya lang, masyadong maliit. Hindi na makita. Ayan, oh. Yung diagram niya. So, supplyan mo lang siya sa number na ito. Number yun? Sobra liit eh. Bali 7 at saka 8 yung power supply niya. So, supply mo siya 7, 8. Halos magkatabi lang siya. Ayun o. Magkatabi lang siya 7, 8. Ingat sa paglagay dito ha. Kasi masyado siyang closed. So, baka mapagdikit nyo yung wire. Maputukan kayo, magkaroon ng sparking. O, kaya, ingat lang dyan. Huwag nyo masyadong ididikit yung wire. So, ilayo nyo siya pag ikakabit nyo sa terminal. So, ayan siya. Ayan yung supply niya. 7.5. Tapos, ito yung mga contact niya. Normally close, ito. Tapos, ito. Diyan, vice versa. Makikita nyo naman dyan sa diagram. Saka may numbering siya. Kagaya lang din ng timer relay yan. Kaya lang ito, wala tong delay. So, pag nasupplyan ka agad siya, papalo ka agad yung contact niya. Normally close, maging normally open, then vice versa, yung open, magiging closed. So, ayan yung relay na ginagamit sa control. Maliit lang yan. Okay? Next. Sunod natin itong miniature breaker o MCB. Anong breaker yan? Ayun yung tinatawag na MCB, Miniature Circuit Breaker. Maliit lang yan. So, paano intindihin yan? Yung capacity niyan, makikita mo dito. Ayan, C4. So, ibig sabihin ng C4, curve time capacity o curve current o C4. Curve, ibig sabihin C. Tapos yung 4, yan yung capacity niya. 4 ampere. C4. Yung DC is design ng mold. Design ng kaha niya. Ayan mismo. Tapos yung 47, rating capacity. Yan dyan yung ibig sabihin niyan. Yung figure niya, yun ang ibig sabihin. Yung 47. Okay? Angat nyo lang yan. Baba nyo lang yan. So, ginagamit natin yan sa mga maliliit na control. Kapag nagkaroon ng short circuit, pipitik lang kaagad yan. Kaya 4 ampere lang binili natin. 4 ampere miniature circuit breaker. So, halos lahat naman alam na gamitin yan. So, line 1, line 2, vice versa. So, load side. Tapos, sunod, push button. Ayan yung push button. Okay. Yung push button, may normally close yan at may normally open. Ito, di na ito sinusuplayan. So, ang trigger niyan, para mag-normally close, mag-normally open, siyempre pipindutin mo. Kaya tinawag na push. Ayan, gaya niya, no? Pinipindot ko. Sa game button control, gagamitin natin yan. Inaantay lang natin yung iba pang materyales. No? Pakita ko sa inyo paano yung nagdo-normally close. Kung makikita niyo yung contact, ayan, no? Ano yan? Yung sa baba ng contact, ito. Titingnan nyo. Yan, no? Wala naman siyang conductor dito sa baba. Ayun yung contact niya, yung nasa gitna. Ayan, no? Ayun yung gumagalaw na lever. Tapos pag pinindot ko, didikit siya doon sa may conductor. Dito sa may taas. Ayan, no? Didikit siya dito. So, ang ibig sabihin niyan ay normally open yan. Normally open ibig sabihin yan kasi wala pang hindi pa pinipindot. Then, nakahiwalay siya sa contact. Then, pag pinindot ko, didikit siya. Ayan, magiging normally close kasi pinindot ko. Okay? Tapos, pag binitawan ko, bibitaw siya. Okay? May spring kasi yan. Ayun yung magre-release ng contact niya, no? Hindi yan sinusuplayan ng, kuryente ha. Kasi push button yan. Ang triggering yan pag pinindot. Ito naman ang normal close niya. Daming sulat, kaya, hindi masyado makita. Pero, i-close up natin. Ayan, Kung titingnan mo, yung contact niya sa gitna, nakadikit na kaagad doon sa may conductor, sa may pasukan ng wire. Ayan yung conductor, Ito yung contact niya. Yung movement contact niya, Ayan, mover contact. Tapos, kapag pinindot ko, pupunta siya sa taas, pero walang pinagdidikitan na conductor. So, ang ibig sabihin niyan, ayan ay normally closed. Normally closed yan. Pag nilagyan mo ng wire dito, sa kabilang side, may contact na kaagad yan. Pag tinest mo yan sa multi-tester, may continuity na yan. So, yan ang normally closed. Pag pinindot mo, bibitaw siya, mawawala ng contact. So, ganyan lang yan. Ang magre-release dyan yung spring. May spring yan sa loob. Ayan, medyo matigas siya. Ramdam na ramdam yung pagkatigas niya. Ayan, Okay? So, naintindihan natin yan, So, yan ang gagamitin natin na mga materyales. Okay. Push button. Normally close, normally open meron. Tapos, miniature circuit breaker na capacity is 4 ampere. Tapos, relay na 8 pins. Maliit lang. Tapos, yung timer relay. Timer relay. So, timer relay, madali lang gamitin yan, Basta, maintindihan mo lang. Basahin mo lang yung diagram. Huwag lang kayo magkakamali dyan sa pagkabit ng wire sa supply. So, sana naintindihan nyo guys.
Maliwanag naman yung pagkano ko. Para to sa mga baguhan, pero kung ikaw ay veterano na, scroll down mo na lang yan. Pwede ka rin makinig. Pwede mo rin panoorin. Okay, sana may natututunan tayo ha. Guys, salamat. Pa-follow na lang. God bless.